JJ, I'm home. JJ. JJ! Oh, yes, ma'am. Ano ba yan? Ba't ang tagal mo sumagot? Eh, sorry, ma'am. May mga bisita kasi tayo. Ano? Sino namang in-invite mo this time? Yung Avengers, ma. Sino? Yung Avengers. Greetings, JJ's mom. Ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the full Marvel figure set. Hindi ko alam yung pinakapangalan niya. Wala kasing nakalagay nung title ng mga figure natin na to. Na nakalagay lang dyan is Marvel. Anyway, each one of these is sold separately. Pero ako, since nakuha ko naman siya na nakasale, kinuha ko na kung ano yung available nila doon. And right now, we have here nga Black Panther, Thor, Spider-Man, Captain America, Iron Man, Hulk, and Thanos. Na pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yon! Now as we start, una muna natin bubuksan dito si Iron Man. And pag na-unbox natin siya, ito lang yung kasama niya sa loob ng box niya. Love letter lang to ni Hasbro sa atin. Moving right along sa ating main figure na nakabalot pa ng paper, i-unpaper na natin yan. Pag na-unpaper natin si Iron Man, check natin yung pinaka-details niya dito. Ayan, yung details niya. Para medyo nakukulangan lang ako sa pagka-red niya. And actually, dito yung body niya is glossy na red Pero pagdating sa mga arms niya, hindi glossy. Kitang-kita mo Even sa head niya may pagka-glossy din. Pero yung side talaga wala na. Yung pa yung mga details niya. Yan sa side. Sa kabilang side. Yan. Okay, and para sa articulation dito ni Iron Man, sa head niya is naro-rotate yan ng 360. Wala nang any look up. May konti siyang look up and may konting look down. Yan, konti. And then sa arms niya is may rotation siya na ganyan. Ganun din dito sa kabila. Yan. And yun lang. Yun lang ang articulation nila. Ayun si Iron Man. Next na i-open natin dito si Hulk. And pag na-unbox natin siya, may kasama ulit siya ditong love letter from Hasbro. And i-unpaper na natin dito si Hulk. Pag na-unpaper natin siya, check natin agad yung details. So ba, mukhang aborido na naman si Hulk. Although naiklian ako sa arms niya. Yung arms niya hanggang dito lang sa bebang Supposed to be mas mababa pa ng konti. And knowing that this is Hulk, supposed to be that mas malaki pa or mas bulky pa yung katawan niya dyan. Pero overall, as you can see here, mukhang okay naman yung color scheme na ginamit sa kanya dito. Yung build lang talaga nung katawan niya. Para siyang may hika. Because of the limitations nila sa scale, mukhang ganyan ang kinalabasan niya. Okay, pero yung face niya, okay. Parang retro Hulk pa nga yung mukha niya. Okay din yung hair niya. And para sa articulation ni Hulk, yung head niya is iikot mo yan ng ganyan. So, pwede mo maangat ng ganyan. And wala siyang gaanong look down. Pagdating sa arms, of course, naiikot lang ulit yan. Ang maganda dito sa Hulk natin na to, pagdating sa kanyang waist, may waist rotation siya. So, Hulk spin! Yan. Pwede niyang gawing ganyan. And yun lang ang kanyang articulation. Wala nang ibang articulation dito. Si Hulk. Next, we have here naman si Wakanda Forever, Black Panther. Pag na-unbox natin siya, may love letter ulit dito si Hasbro. And i-unpaper na natin siya. Si Black Panther, check natin details niya. Ganda ng mold ng katawan niya. Okay yung mold ng katawan niya. Tapos talagang all black siya. Of course, except dun sa necklace niya. Diba? Iconic necklace ni Black Panther. Ganda Ganda nung overall scaling ng katawan niya. Close up natin yung face niya. Yan yung itsura ng face niya. Ang ganda rin no? Para sa articulation ni Black Panther, ang ulo niya is naiikot lang din. 360. May konting look up din siya and konting look down. Pagdating sa arms niya, ito lang ang naro-rotate ng ganyan. And yun lang din ang articulation niya. Meow. Next, we have here the son of Odin, Thor. Pag na-unbox natin, nandito ulit yung love letter ni Hasbro. And i-unpaper na natin si Thor. Pag na-unpaper natin si Thor, ang nakakatuwa sa kanya, may kasama siya accessories. O yan, naka-black yung handle niya. Rubber siya, super soft rubber. Yung accessories siya dito. Hindi siya matigas. Ping!
And let's move along na sa ating God of Thunder na si Thor. Ito naman kay Thor, parang pareho sa ni Hulk na parang medyo hinika. Dito kay Thor kasi parang dating parang flat sa akin masyado. Pero yan yung overall costume niya. And all black na hanggang sa kanyang boots. Yan sa likod. In fairness, naglagay din sila ng cape na naka-pin na yan dito sa likod. Okay, yung face niya, mukhang malungkot si Thor. Yan, and para sa articulation dito ni Thor, yung head niya na iikot kahit na long back yung buhok niya dyan, hindi naman nagiging sagabal sa pag-rotate ng head niya. Pagdating sa arms niya, of course naiikot yan, pero dito napapasok yung hindrance naman nung cape niya. So yun lang ang pinaka-articulation dito ni Thor. Check naman natin yung kanyang accessories. Yan, kung mahahawakan niya. Ano itsura? Ayun, okay naman. Actually maluwag pa nga eh. Sa kabila hindi na naka-open yung palm niya. Dito lang talaga yung accessories niya. Try natin dito sa may tali. Oh, pwede. Nice, diba? Yan yung pinapikot niya yung ano niya, hammer niya. Tumalsik pa to. You're not worthy. Next, we are going to open here si Captain America. And pag na-open natin siya, dito rin yung love letter sa atin ni Hasbro. And i-unpaper na natin si Cap. Pag na-unpaper natin si Captain America dito, ang una nyo makukuha is yung kanyang accessories. Which is yung kanyang shield. Ganda nung shield niya. Kaso peg lang yung hawakan niya. Yan na yun. Sana man lang nilagyan nila nung tulad kay Thor na parang may strap. Mukha talaga yung strap sa arms niya. No? Pero peg lang ang nilagay. Pero maganda sa harap ha. Ganda talagang shining, shimmering yung shield niya dito. Wusho! Moving right along, dito na si Captain America. Mga kababayan, bagong outfit po ni Captain America na naka low waist. Pero at least nandun pa rin naman yung mga scales niya. Flat din masyado eh. I don't know, there's something off sa design ng mga muscles nila eh. Ayan, sa side. Obviously, doon natin lalagay yung kanyang shield. Pwede rin dito sa likod, na wala ng paint, yung star niya sa likod, sa ilalim. Para sa kanyang articulation, yung head niya is naiikot yan ng pagganyan. Arms niya, naiikot din ng ganyan. Pagdating dito sa shield niya, sad to say, yung shield niya, hindi niya pwedeng hawakan kasi wala siyang open hand dito. Pwede sana natin ilagay ng ganyan. Ang pwede mo lang gawin sa shield niya, and peg lang naman yung nandyan, is ipipin lang talaga natin siya. Yan. Yon. Okay? Itong shield niya, pwede rin yan dito sa kabila. Kung may kalaban din siya dyan sa kaliwa para kaching! And then, dito sa likod, pwede na natin ilagay yan dyan. Oh, astig. Maganda pag nakatalikod. Though, this is not the American ass. Parang for me, mas okay pag nasa likod yung shield niya. Next, we open naman si Spider-Man. Pag na-unbox natin si Spidey, andito ulit yung love letter ni Hasbro. And di-unpaper na natin si Spidey. Na-unpaper natin si Spider-Man. Ito ang kanyang pinaka-look. There's something off talaga sa parang overall design nila. Pero yan ang pinaka-look niya. Ang laki nung gagamba niya. Okay, sa gilid. Ang laki din ng logo nung gagamba niya sa likod. Hindi lang siguro ako sanay, pero ang laki. Lalim, yan. And yung face niya, check natin sa malapitan. Okay naman yung head niya. Ayos naman kahit papano. Para sa articulation ni Spider-Man, yung head niya, of course, naiikot niya ng ganyan. May konting look up and may konting look down. Konti lang talaga. Pagdating sa arms niya, of course, naiikot yan 360. And yung hands niya pala, yung isa pang suntok, ano? And yung isa naman niya, of course, yung kanyang pang rock and roll. So yan, si Spider-Man. And lastly, we have here naman si Thanos. Pag na-unbox natin dito si Thanos, nandito ulit yung love letter sa atin ni Hasbro. And i-unpaper na natin siya. Pag na-unpaper natin si Thanos, oh, ganda. Ganda si Thanos ha. All the boxes na inopen natin, kay Thanos ako na-believe. Okay. Ba yung dating niya, no? I know, even sa camera eh. Oh. Ganda nung dating niya, medyo astigin yung dating dito ni Thanos. Although sa side, medyo napisa siya ng konti. Pero pag ganyan yung view niya, ganda yun. There's something in him na parang lakas ng dating niya. Yan yung pinaka-details pa niya sa katawan niya, side, sa likod. Bakit gold? Yung likod niya, alam ko blue dapat to ah. Yung gold niya na to, ito lang yan eh. Yan, yung accessories niya na yan eh. Hanggang dito. So dapat ito yung gold. Pagdating dito, dapat blue. Pero dito mukha ginawa nilang, sige, i-gold mo na lang lahat. Armor niya or yung damit niya, kalahati blue, kalahati gold. Okay na sana Thanos eh. Okay na sana eh. No? Check natin yung face niya. Ang ganda rin no? Kahit yung face niya. Okay si Thanos. Okay si Thanos for me. Yung front niya. Para sa articulation ni Thanos, naiikot din yung head niya. 360
360, halos walang look up and look down dito si Thanos. Pagdating sa arms niya, of course, naiikot din yan 360. And yun lang ang kanyang articulation. Wala rin any accessories. Sana gauntlet binigyan siya. Sana lang. Now, para sa height ng each Avengers natin dito, ang height niya, si Hulk is around 5.75. Si Thor, ganun din. Captain America, ganun din. Si Thanos, actually, same. O, lahat sila ganun. Mga almost 6 inches. Yun nga, mga 5.75 silang lahat. Kailangan medyo bummer dito sa mga ganitong klaseng figures kasi magiging out of scale talaga sila. Imagine Thanos, Titan yan. So, dapat malaki siya. And even si Hulk. Pero lumalabas si Hulk and Spider-Man, match na match silang dalawa. Pero ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Toy Biz Manta Ray, KO version ng Planet Hulk, McFarlane Doomsday, Godzilla X Kong The New Empire, Godzilla, Buzz Lightyear, 3.75 human figure ng Jurassic Park na si Owen, and ang ating YOLO Park Optimus Primal, custom by Pinoy Toy Review. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this toy, kasi bebenta siya separately, isa-isa, price range niya is around 300 up to 500 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. Or, makakakuha din kayo ng naka-sale, which is nakuha ko siya ng 100 each lang. There you have it now guys. Ito na ang ating whole set ng Marvel figures. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, hindi ito para doon sa mahilig mag-post and maglaro ng mga collections nila. I think these are best na yun nga pang gift natin sa mga anak natin, sa mga pamangkin, sa mga inaanak, sa mga classmate, anak natin. Kasi knowing its price, kahit sinong bata naman na bigyan mo ng Avengers, matutuwa at matutuwa na sila. But speaking of sa ating mga main figures dito, for me, ang nag-stand out talaga sa akin is itong si Thanos. Looking at them, parang si Hulk hindi ako ganun kasatisfied sa kanya, even si Thor and Captain America na medyo may off sa akin doon sa design nila. Si Iron Man and si Spider-Man, medyo okay na rin sa akin. Ang isa sa pinaka gusto ko rin is yung katawan dito ni Black Panther. Just imagine yung katawan ni Black Panther dito compared kay Captain America. Ang layo no? Parang hindi pinaghirapan yung kay Captain America. Looking at Black Panther dito, ang ganda talaga. Ang ganda niya. Actually, si Black Panther and si Thanos ang two of my favorite sa buong set na ito. Pag pinagtabi mo nga silang dalawa ni Black Panther dito, parang hindi mo akalain na kasama sila sa set nito. I think sa price niya na to, na nakuha ko ng 100 pesos, maganda to na gawin yung pang cake toppers sa mga celebrants ninyo. Tapos, just imagine, buong ito nandun sa cake ng bata, diba? Talagang matutuwa at matutuwa siya. Overall, itong buong set na to, you get what you paid for 100 pesos. Maghahanap ka pa ba ng super articulated na toy? This is something na kung saan masasabi mo na at least nakapagsalubong ka ng isang authentic and original na Marvel figures.